Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung blessings na parating sa inyo bago matapos ang taon. Yan, bago matapos ang 2025. Napakabilis ng panahon. Ayan, so if you are interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Kung gusto nyong mag-book for a private reading, yung link nasa description at sa pinned comment. So, samantalahin nyo na kasi, ano yan, hanggang September na lang talaga yan. So, pa-like, share na rin, subscribe ng ating channel. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And also, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Okay. Let's see. Ano yung blessing? Two of Pentacles, Six of Pentacles. You're going to be very busy, Pisces. Maraming ganap. Maaari lang magkaroon ka ng frustration dito na parang gusto mo na, di ba parang gusto mo na makuha yung yung mga trinabaho mo, sinimulan mo. But rest assured, makukuha mo yan if you're going to be patient and you will work on it, no? Two of Pentacles is juggling. So, this is balancing your finances. Maaring, kung ngayon, isa lang yung source of income mo, pwedeng mas madagdagan pa yan. Oo, yung pinagkakakitaan mo. So, blessing din yun. Pwede rin may decision ka na kailangan gawin. Kung ikaw ba ay mag-explore ng ibang opportunities outside of your comfort zone. Six of Pentacles is also balance, no? So, maaring, kung ikaw ay nag-struggle financially, bago matapos ang taon, maayos mo yung finances mo. Kumbaga, mababalanse mo na, hindi na yung tipong mas maraming gastos kesa sa kinikita. So, maganda yung magiging flow ng finances mo. Seven of Pentacles is waiting for fruition. So, malapit mo na makuha yung hinihintay mo na maaring financial aid or financial na blessings, no? Kailangan lang talaga dito maging mahinahon sa paghihintay. At habang naghihintay ka, may mga ginagawa ka ring kapaki-pakinabang. Let's see. What else? What is the Two of Pentacles? Oh, the Emperor. Oh, merong leadership role sa'yo. Bago matapos ang taon. Kung, siguro ito yung iniisip mo kung anong ipupursu mo. Maaring may dalawang opportunities ngayon. So, ang pipiliin mo kung saan ka mas magkakaroon ng magandang posisyon. Yan, posisyon sa trabaho. And also, magkakaroon ka rin ng disiplina sa iyong sarili. Oo, kung ano yung dapat mong gawin para ma-achieve mo yung mga goals mo. Ang nakikita ko rito, yung iba papipiliin ka no? Kung meron kang boss, papipiliin ka. O anong gusto mong posisyon sa trabaho. Ayan. And also, pagdating sa pagpaplano, mas magiging seryoso ka sa pagpaplano mo for your future, for your career. You have the Moon. The Moon is your emotion. This is your intuition and instinct. Yan. Maging maingat lang sa mga offers na opportunity sa'yo kasi hindi lahat yan makakabuti. Oo. Iwasan rin yung parang magdidesisyon ka pagdating sa pera na hindi mo pinag-iisipan. Maari kasi may mag-offer ng let's say business or investment, tapos hindi pala maganda yung intention na yun. Pero huwag kang mag-alala kasi mararamdaman mo at malalaman mo kung alin yung totoo, kung ano yung dapat mong paniwalaan. Oh, may growth. Oh, ang ganda. The Three of Pentacles. Puro pentacles to, Pisces. So, definitely, ang pinaka blessings for you related sa
finances mo, sa trabaho mo, sa resources mo, income mo, ganyan. Sa business, kung may business ka. So, kung may business ka, mas lalago yung negosyo mo. Maari ring may expansion, like for example, sa bahay. If you are planning, may plano ka na magpa-renovate ng bahay. I also see collaboration, working with others, no? So, maaring may mga business partnership on the side na papasukin ka. Ngayong bago matapos ang taon. So, growth talaga yan. And malaki ang magiging ano tawag nito? Yung input. Oo, malaking input sa'yo. Yung disiplina mo sa sarili mo para makuha mo yung success na yan. Oo. Kailangan all out yung iyong disiplina sa sarili. And yung nga, babalance mo rin na minsan, 'di ba? Kasi mga Pisces mahilig yan mag-imagine, mag-manifest. Always have to ground yourself kasi Pentacles is about grounding yourself. Na to be more realistic. Oo. Na yes, okay, maganda yung nangangarap tayo, pero syempre sasamahan natin ng kilos. Merong magpapasaya sa'yo. Something that will make you feel happy. Ano to? In what area of life to? Sa trabaho, 10th house. Maaring meron kang bonus na marireceive or promotion sa work bago matapos ang taon, or even sa business mo. True love. May true love. If you are looking for relationships, yan, true love, darating yan. At saka ang true love, hindi lang sa relationship romantic, no? Pwede rin yung passion mo. Halimbawa, yung trabaho mo, true love mo yan. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. You are passionate about it, diba? Let's see, ano pa? The blessings for Pisces before the year ends, before 2025 ends. Merong reconciliation, merong person sa buhay mo na babalik, magkakaayos, magkakabate kung meron kayong nakaaway. Ayan. So, bago matapos ang taon, magkakaroon ng kaayusan. You feel something is lacking or lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yes. So, marirealize mo yung mga bagay na kulang sa buhay mo at gagawa ka ng paraan, no? Para makuha mo yan. Someone is going out of your life or ending a situation. So, pwedeng merong person na aalis sa buhay mo. Actually, it's a blessing para sa'yo, no? In a way na tipong, maaring itong person na to ay hindi nakakatulong sa pag-unlad mo, or yung sitwasyon na yan na aalisan mo or iiwanan mo ay hindi na naka-align sa goals mo. Merong new job, that makes sense. So, maaring may aalis na iiwanan kang trabaho, career. It's time to take action. Pisces. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na you have to put action, pagkilos sa iyong mga pangarap. Getting back to the basics. So, kumbaga, alam mo kung ano yung, kumbaga, hindi mo na i-complicate yung sitwasyon. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin, ano yung hindi dapat gawin, at yung mga resources na meron ka, dun ka magsisimula, na para mapaunlad mo ang iyong sarili. Okay, tinan pa natin. Blessings for Pisces before the year ends. Magiging madali lang ang mga ganap sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ka masyadong mahihirapan, no? Sa mga ipupurso mo sa buhay bago matapos ang taon. Kayang-kaya mo. And, kumbaga, kapag kailangan mo ng pahinga, makakapagpahinga ka. Ang ganda. May growth. Diba nabanggit ko sa inyo kanina kung kayo magpapa-renovate ng bahay, may bahay dito. O yung iba sa inyo, sa career ninyo, mas uunlad,
Ayan o, kumbaga, ito yung, tinan mo, yung picture pa lang eh. So, yung puno na ito ay hindi nakasya sa bahay na to. So, ibig sabihin, nag-grow ka na. So, it's time to move to a bigger place, a bigger situation, bigger job, 'di ba? Bigger opportunities. So, yun yung blessing. Mas maraming bigger opportunities na darating sa'yo dahil nga, you are growing. Umuunlad ka. Your success is now at hand. Allow the abundance to flow to you effortlessly. See? Nasa iyong mga kamay na ang success. Hayaan mo na lang ito ay flow sa'yo effortlessly. Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to move past any hurdles. So, yung iyong pangarap sa buhay, yung mga goals mo, panghawakan mo yan. No? Kasi, ikaw ay may kakayanan na malagpasan lahat ng mga challenges mo na kinakaharap. Okay? So, that is your reading, Pisces. And thank you so much. See you again.